1978 noon. Sina Angela at Michael, isang mag-asawang bata na British, ay ilang taon nang nagsisikap na matupad ang kanilang pangarap na magkaanak. Nadiagnose si Angela na may bihirang kondisyong henetiko na halos imposible siyang maglihi ng natural. Inabot ng 6 na taon ng mga paggamot, pagsusuri, pag-asa, at pagkadismaya hanggang pagkatapos ng mahabang labanan at isang huling in vitro fertilization na pamamaraan, nangyari ang himala. Ang balita ng pagbubuntis ay dumating bilang isang sinag ng liwanag pagkatapos ng mga taon ng kadiliman. Umiyak si Angela nang matagal nang makita ang positibong pagsusuri. Niyakap siya ni Michael at sinabing, ang kanyang boses ay nanginginig, sa wakas ay dininig ng Diyos ang aming mga dasal. Wala silang ideya na ang darating ay hihigit pa sa anumang pangarap. Naging mahirap ang pagbubuntis. Si Angela ay nasa bed rest sa loob ng ilang buwan, at ang bawat ultrasound ay isang pinaghalong pag-asa at takot. Hanggang isang malamig na umaga ng Nobyembre, inihayag ng doktor ang isang bagay na hindi inaasahan. Kambal sila. Napaiyak si Angela. Napaluhod si Michael. Pagkatapos ng napakaraming pagdurusa, 2 puso ang tumitibok sa loob niya. 2 maliit na himala, 2 simbolo ng pananampalataya. Ang panganganak ay nakatakda sa Hunyo 25, 1978. Kinakabahan si Angela ngunit tiwala. Lahat ay tila maayos hanggang sa isilang ang unang sanggol. Namayani ang katahimikan sa silid. Tiningnan ng doktor ang sanggol saka si Angela at mumiti. Perpekto siya. Isang puting lalaki na may ginintuang buhok, sobrang puti ng balat, at asul na mga mata. Niyakap siya ni Angela at naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, umalinggaw ang ikalawang iyak, at ang nakita nila sa sandaling iyon ay ikinagulat ng lahat. Ang ikalawang sanggol ay ganap na naiiba. Maitim na balat, kulot na buhok, ngunit parehong asul na mga mata. Ang doktor, na punong-puno ng emosyon, ay binuhat ang sanggol at sinabing, kambal sila. Perpektong kambal. Nagsimulang umiyak ang nurse. Ang ama, nalilito, ay nagtanong kung mayroong ilang pagkakamali. Si Angela, pinagpapawisan pa rin, ay tiningnan ang dalawa at mahinang inulit, mga anak ko sila. Silang dalawa ay akin. Mabilis kumalat ang balita sa ospital. Wala pa silang nakitang ganito. Ang phenomenon ay sobrang bihira. Kambal na may magkaibang lahi na ipinanganak mula sa isang fertilized egg, isang halos imposibleng kombinasyong henetiko, isang himala ng kalikasan. Hindi nagtagal ay nalaman ng media ang kaso. Mga kamera, interview, mga reporter na kumakatok sa pinto. Natakot sina Angela at Michael, ngunit ipinagmamalaki rin nila. Nagpasya silang pangalanan ang mga bata na James at Liam. Simpleng mga pangalan, ngunit puno ng kahulugan. Si James ang albino ay kalmado at mapagmasid. Si Liam ang itim ay masayahin at malikot. Mula sa pagsilang, nagpupuno sila sa isa't isa, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mga unang buwan, naharap ang pamilya sa mausisang tingin at masakit na mga tanong. Kinuwestiyon ng mga tao sa kalye kung kambal ba talaga sila. Ang iba ay nagduda rito, ang iba ay tinukso ito. Lihim na umiyak si Angela. Sabi ni Michael perpekto sila at na balang araw ay maintindihan ng mundo. May mga araw na iniiwasan ni Angela ang lumabas ng bahay. Natatakot siya sa paghuhusga, prejudice, at sa tingin ng iba sa kanyang mga anak. Ngunit ang kailangan lang niya ay tignan silang natutulog ng magkatabi at maintindihan na mayroong banal doon. Sila ang buhay na patunay na ang pag-ibig ng isang ina at ang kapangyarihan ng buhay ay hihigit pa sa anumang paliwanag. Sa paglipas ng mga taon, lumaki sina James at Liam na napapalibutan ng pag-ibig. Sila ay hindi mapaghihiwalay. Pinrotektahan ni Liam ang kanyang albino na kapatid, na masensitibo sa liwanag at init, at si James, sa kanyang kalmadong kilos, ay palaging pinapakalma ang kanyang kapatid sa tuwing may pagtatalo. Nagkakaintindihan sila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isa't isa. Sa paaralan, gayunpaman, nagsimulang subukin ng mundo ang pagkakaisang ito. Tumawa ang mga kaklase at nagtanong ng malulupit na mga tanong. Paano kayo naging magkapatid? Sabi nila. Ang isa sa inyo ay dapat na ampon. Sinubukan ni Angela na ipaliwanag sa mga guro, ngunit hindi lahat ay umunawa. Sa bawat luha mula kay James, sa bawat malungkot na tingin mula kay Liam, bumagsak ang kanyang puso, ngunit may nagsimulang magbago.
Ang kanilang mga pagkakaiba mismo ay nagdulot ng pag-usisa at paghanga. Sa isang science fair, nagpresenta ang mga bata ng isang papel tungkol sa genetics na nagkukwento ng kanilang sariling istorya. Ang madla ay natahimik at sa huli, tumayo sila upang pumalakpak. Umiyak si Angela sa madla. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakita nilang hinahangaan ang kanilang mga anak dahil sa kung sino sila, hindi hinuhusgahan. At sa ganoong paraan lumipas ang panahon. Ang mga larawan ng kambal na may magkaibang kulay ng balat ay kumalat sa mundo. Mga magasin, palabasari, documentary, lahat ay gustong ikwento ang kanilang istorya. Ngunit ang hindi inakala ng sinuman ay napagkalipas ng mga taon, ang tadhana ay magdadala ng mga bagong hamon. Ang mga sumunod na taon ay puno ng pagtuklas, pag-aaral, at higit sa lahat, pag-ibig. Lumaki sina James at Liam ng magkatabi, nagbahagi ng parehong silid, parehong mga laruan, at maging ang parehong sakit. Ngunit kahit sa lahat ng kanilang panloob na pagkakatulad, ipinilit ng labas na mundo na ipaalala sa kanila ang kanilang pagkakaiba. Nang magnegatibo 1-0 taong gulang sila, nagsimula nilang maramdaman ang bigat ng mga tingin na iyon ng mas malinaw. Sa bawat paglabas, may tahimik na tumuturo, bumubulong ng mga salitang sanay na silang marinig. Paano sila magkapatid? Ang isa ay itim at ang isa ay puti. Imposible yan. At kahit sinubukan ni Angela na paginhawahin ang sakit sa pamamagitan ng pagmamahal, alam niyang nag-iwan ng marka ang mga salitang iyon. Si James bilang isang albino ay nangailangan ng espesyal na pangangalaga. Ang kanyang balat ay sobrang sensitibo at ang araw ay madaling nakakasira sa kanya. Si Liam, sa kabilang banda, ay mahilig tumakbo, maglaro ng bola at maging nasa labas. Madalas siyang nagbibitiw sa paglalaro para lang makasama ang kanyang kapatid sa loob, nagbabasa o nagdodrawing. Hindi patas na mag-isa ka, sabi niya. At sumagot si James ng may kalmadong ngiti. Hindi ito sakripisyo kung para sa mahal mo. Ipinakita ng mga simpleng salitang ito kung gaano kalalim ang kanilang pagkakabuklod. Hindi lang sila nagbahagi ng dugo. Nagbahagi sila ng mga puso. Sa pagdadalaga pagbibinata, ang unang malaking hamon ay lumitaw. Nagbago ang paaralan. Bago ang kanilang mga kaklase. At ang prejudice ay dumating na nagkukunwari bilang pag-usisa. Ang iba ay gustong humipo sa kanila. Ang iba ay humihiling na magpalitrato na parang sila ay isang atraksyon. Sa simula, sinubukan ng magkapatid na harapin ito ng may pasensya. Ngunit naging kalupitan ang pag-usisa. Isang araw, umuwi si Liam na may luha sa kanyang mga mata. Narinig niya ang isang grupo ng mga kaklase na nagsasabing hindi maaaring totoo si James, na siya ay isang pagkakamali ng kalikasan. Sinubukan ni Angela na aliwin ang kanyang anak, ngunit nagkulong si Liam sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si James nang walang sinasabi, umupo sa tabi ng kanyang kapatid, at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Huwag mong hayaan ang mundo na turuan kang kamuhian ng maganda, Liam. Ang mayroon tayo ay bihira, ngunit ito ay totoo, at totoo ang mahalaga. Ang mga salitang iyon na binigkas ng kalmado ay nagpabago ng isang bagay sa loob ni Liam. Nakita niya ang lakas sa kanyang kapatid na madalas tila marupok. At nang araw na iyon nangako siya sa sarili, poprotektahan ko ang aking kapatid mula sa lahat, kahit na mula sa hindi niya nakikita. Nanood sina Angela at Michael ng may pagmamalaki, ngunit may pangamba rin. Alam nilang maaaring maging malupit ang mundo. At habang lumalaki ang mga bata, ang kanilang pisikal na pagkakaiba ay naging mas halata. Si James, na may halos puting kulay blonde na buhok at maputing balat, ay tila isang anghel na pagpapakita. Si Liam, na may malalim na kulay ng balat at kapansin-pansing mga katangian, ay kahanga-hangang gwapo. Magkasama, sila ay tila isang perpektong harmonya sa pagitan ng liwanag at anino. Nang magnegatibo 15 taong gulang sila, isang internasyonal na magasin ang nag-imbita sa kanila para sa isang photoshoot. Nakatuon ang artikulo sa pagkakaiba-iba at ang kagandahan at mga pagkakaiba. Nag-alinlangan si Angela. Natakot siya sa paglantad, ngunit nasasabik ang kanyang mga anak. Gusto naming ipakita na ang pag-ibig ay mas dakila kaysa sa kulay, sabi ni Liam. Nagtagumpay ang sesyon. Kumalat sa mundo ang mga larawan, at muli, ang kambal ay naging simbolo ng isang bagay na mas dakila. Ang pagkakaisa sa pagitan ng hindi inaasahan at posible. Libo-libong tao ang nagkomento, nagsasabing sila ay naantig sa kwento.
Ang iba ay sa kasamaang palad ay tumugon ng may prejudice. Ngunit ngayon ang magkapatid ay handa nang harapin ang anumang bagay ng magkasama. Sa tagumpay ay dumating ang mga imbitasyon, interview sa mga palabas-sari, ulat, lektura. Nagulat si Angela sa pagiging mature ng kanyang anak. Kalmado at matamis na nagsalita si James tungkol sa pagtanggap, habang si Liam ay mas matindi at masigasig, nagsasalita tungkol sa pagkakapantay-pantay at respeto. Nagpupuno sila sa isa't isa maging sa kanilang mga salita. Sa isa sa mga interbyong ito, nagtanong ang presenter, nararamdaman ba ninyong kakaiba kayo? Sumagot muna si Liam, nakikita kami ng mundo sa ganoong paraan, ngunit hindi kami. Siya ang kalahati ko. At idinagdag ni James, kapag tinitignan ko si Liam, nakikita ko kung ano ako sa loob. Malakas, puno ng buhay, puno ng kaluluwa. At kapag tiningnan niya ako, nakikita niya kung ano ang nasa kanya. Liwanag, kalmado, pag-ibig. Kami ay salamin ng isa't isa. Tumayo ang madla at pumalakpak. Imposibleng hindi maantig, ngunit hindi bawat araw ay nagdala ng palakpakan. Nagdala rin ang kasikatan ng pressure ng social media. Masasamang komento, paghahambing, insulto. Nagsimulang humiwalay si James sa madla. Naging mas tahimik siya, gumugugol ng oras sa pagdodrawing at pakikinig sa musika. Napansin ni Angela ang pagbabago, ngunit hindi niya alam kung paano siya tutulungan. Hanggang isang araw, nag-iwan siya ng liham sa mesa ng kusina. Ma, kailangan ko lang malaman kung sino ako malayo sa mga kamera. Mahal ko kayong lahat, ngunit kailangan kong huminga. Umiyak si Angela. Sinubukan ni Michael na panatagin siya, na nagsasabing sandali lang iyon. Si Liam, gayunpaman, ay nalulumbay. Kung wala ang kanyang kapatid, pakiramdam niya ay hindi siya kumpleto. Lumipas ang mga buwan. Lumipat si James sa ibang lungsod, naghahanap ng mas simpleng buhay. Nag-aral siya ng sining, nagturo sa mga bata, at ginugol ang kanyang mga araw sa pagpipinta. Ngunit gaano man siya nagsikap na magpatuloy, may patuloy na tumatawag sa kanya pabalik. Ito ang pagkakabuklod na hindi kailanman mapuputol. Samantala, inilaan ni Liam ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral at pumasok sa unibersidad. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at naglakbay, ngunit hindi niya kailanman itinigil ang pag-isip sa kanyang kapatid. Sa bawat tagumpay, sa bawat ngiti, naramdaman niya na may kulang. At sa panahong ito ng paghihiwalay na natutunan nilang dalawa ang isang malalim na aral. Minsan kailangan mong mapalayo upang maintindihan kung gaano kayo nababagay magkasama. Ngunit ang tadhana sa kanyang tahimik na karunungan ay malapit nang magsama-samang muli sa kanila. At sa pagkakataong ito sa paraang hindi inakala ng sinuman. Bago magpatuloy, kung ang kwentong ito ay nagpapabigat sa iyong puso, iwanan ang iyong like ngayon. Mag-subscribe sa White Stories channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwala na ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay sa anumang pagkakaiba. Ang muling pagkikita ay nangyari nang hindi inaasahan. Halos 3 taon na ang lumipas mula nang umalis si James sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, inihiwalay niya ang sarili mula sa mundo, naghahanap ng paraan upang maintindihan kung sino siya, malayo sa mga kamera at pag-usisa ng mga tao. Nanirahan siya sa isang maliit na nayon sa tabing dagat kung saan tila bumagal ang oras. Doon niya natagpuan ang kanyang boses sa sining. Pininturahan niya ang dagat, ang kalangitan, at madalas ang mukha ng kanyang kapatid. Samantala, si Liam ay naging isang determinadong nakababatang adulto. Nag-aral siya ng journalism at nakiisa sa mga social project na nagsasalita tungkol sa pagkakapantay-pantay at pagsasama. Nais niyang gamitin ang kanyang boses upang baguhin ang mundo, marahil dahil sa lahat ng naranasan niya kay James. Ngunit sa kaibuturan, ang pagkawala ng kanyang kapatid ay patuloy na gumugulo sa kanya. Isang maulan na hapon, nakatanggap ng tawag si Angela. Mula ito sa isang guro ng sining sa isang community school. Sinabi niya na ang isa sa kanyang mga mag-aaral ay lumikha ng isang eksibisyon ng mga pinta na inspirasyon ng 2 magkapatid mula sa magkaibang mundo, ngunit may parehong puso. Alam agad ni Angela na si James iyon. Mabilis kumalat ang balita. Naubos ang mga tiket sa eksibisyon at ang kwento sa likod ng mga pinta ay nagpaantig sa mga dumadaan. Si Michael, nang marinig ito, ay nagsabi, oras na para ibalik siya. Sumang-ayon si Angela, ngunit alam niyang dapat magmula sa kanyang mga anak ang desisyon. Kaya tinawagan niya si Liam. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, natahimik siya ng ilang segundo.
Pagkatapos ay sinabi lang niya, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Pagkalipas ng mga araw, naglakbay si Liam sa nayon. Ang muling pagkikita ay naganap ng hapon habang nakatanaw sa dagat. Nakaupo si James sa buhangin at nagdodrawing ng isang bagay sa kanyang notebook. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang pamilyar na silhouette na papalapit. Sa isang sandali, natigilan siya. Lumakad si Liam patungo sa kanya nang hindi nagsasalita. Nagtitigan ang dalawa sa katahimikan, may luha sa kanilang mga mata. Walang salitang kinailangan. Nahulog ni James ang notebook at niyakap siya nang mahigpit ni Liam na parang natutuklasan niya ang isang nawawalang bahagi ng sarili niya. Nananatili silang ganoon ng matagal na minuto hanggang sa si James, ang kanyang boses ay nanginginig, ay nagsabi, akala ko kailangan kong mapalayo upang maintindihan kung sino ako. Ngunit napagtanto ko na matatagpuan ko lang ang sarili ko kapag malapit ako sa iyo. Si Liam, na umiiyak, ay sumagot, hindi mahalaga kung saan tayo pupunta, James. Isa tayong puso at dalawang katawan. Ang eksena ay tila isang bagay na galing sa isang pelikula. Dalawang kabataan na napakaiba sa ibabaw, ngunit pinag-isa ng isang hindi nakikitang pagkakabuklod na hindi kayang sirain ng panahon. Si Angela, nanonood mula sa malayo, ay halos hindi mapigilan ang kanyang luha. Alam niyang ang yakap na iyon ay nagsara ng mga taon ng distansya at nagbukas ng isang bagong kabanata ng pag-ibig at pag-unawa. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng muling pagsasama at paggaling. Pansamantalang bumalik si James upang tumira sa kanyang mga magulang. Sila ni Liam ay nagsimulang magtrabaho ng magkasama sa isang school project tungkol sa pagkakaiba-iba at empathy. Ang tema, ang kulay ng pag-ibig, ang mga presentasyon ay nagpaantig sa mga dumalo. Sa isa sa kanila sa harap ng maraming manonood, sinabi ni James, sa loob ng mahabang panahon, gusto kong maintindihan kung bakit ako isinilang na iba. Ngunit ngayon, napagtanto ko na hindi ako isang pagkakamali ng kalikasan, kundi isang paalala na ang kagandahan ay maaaring magmula sa pagkakaiba. At kung may isang bagay na kailangan ng mundo, ito ay ang pag-aaral na tumingin ng lampas sa kulay. Idinagdag ni Liam, ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa balat, kulay o anyo. Tinitingnan ng pag-ibig ang kaluluwa. Ang mga salita ng dalawang lalaki ay naging viral sa social media. Libu-libong tao ang nagbahagi ng video na may mga mensahe ng suporta at emosyon. Sumulat ang mga tao mula sa iba't ibang bansa upang sabihin sila ay na-inspire. Marami ang nagsabi na pagkatapos malaman ang kwento ng magkapatid, nagsimula silang makita ang mundo ng iba. Ngunit nagdala rin ang tagumpay ng mga bagong hamon. May mga sumubok na gawing show ang kwento ng kambal. Mga producer, brands, mga palabas sari, lahat ay gustong makinabang sa kanilang popularidad. Nag-alala sina Angela at Michael, ngunit matatag ang kanilang mga anak. Ang aming kwento ay hindi isang produkto, sabi ni James. Ito ay isang mensahe. Noon nagpa siya ang magkapatid na lumikha ng isang bagay na mas malaki, isang proyekto na pinagsama ang sining at kamalayan. Gagamitin ni James ang kanyang mga drawing at pinta upang ilarawan ang mga mukha ng mga tao na may magkakaibang kulay ng balat na nagpapakita ng kagandahan ng pagkakaiba-iba. Isusulat ni Liam ang mga teksto at interview na nagbibigay boses sa mga kwento na ipinilit ng mundo na huwag pansinin. Ang proyekto ay pinangalan ng Beyond Colors. Hindi nagtagal, naging reference ito. Nagsimulang magtrabaho ang mga paaralan sa paksa. Nagpadala ang mga pamilya ng mga liham ng pasasalamat at ang magkapatid na mas nagkakaisa kaysa kailanman ay naramdaman na ginagampanan nila ang isang layunin. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakaantig na usapan, tiningnan ni Liam ang kanyang kapatid at sinabi, "Alam mo, James, sa loob ng mahabang panahon, akala ko ikaw ang pinakaiba sa atin. Ngunit ngayon, nakikita ko na ikaw ang pinakakatulad ng kung ano tayo dapat. Dalisay, tapat at hindi natatakot magmahal." Ngumiti si James at sumagot, "At ikaw ang tapang na hindi ko kailanman nagkaroon." Nagbigay ng standing ovation ang madla. May mga luha, ngiti, yakap. Ang kwento ng dalawang batang iyon, na ipinanganak mula sa parehong sinapupunan ng magkaibang kulay ng balat, ay naging simbolo ng pag-asa para sa mundo. Ngunit ang tadhana ay may isang twist pa ring inihanda, isa na susubukin ang lahat ng kanilang natutunan tungkol sa pag-ibig, pananampalataya, at pagkakaisa. Kung sumunod ka hanggang dito, isulat sa mga komento. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig at sabihin din sa akin kung ano ang pinaka-nakaantig sa iyo sa kwentong ito. Ito ang kasikatan ng proyektong Beyond Colors.
Naglakbay ang magkapatid sa iba't ibang bansa na nagbabahagi ng kanilang mga mensahe at gawa. Inanyayahan silang magsalita sa mga paaralan, unibersidad, at kultural na kaganapan. Saan man sila magpunta, nag-iwan sila ng isang malalim na impresyon sa mga tao. Ngunit sa likod ng kinang sa kamera, may tahimik na nagsimulang magbago. Nagsimulang makaramdam ng pagod si James. Napansin ni Angela ang kanyang malayo na tingin, ang kanyang maikling ngiti, ang kanyang mababang boses. Sinabi niyang pagod lang siya sa paglalakbay, ngunit sa loob niya ay mayroong isang bagay na mas malalim, isang pisikal at emosyonal na sakit na sinubukan niyang itago mula sa lahat. Isang hapon ng taglagas, habang naghahanda ng isang bagong eksibisyon, nahimatay si James sa studio. Nagmadali si Liam na tulungan siya ng may pag-aalinlangan. Dumating sina Angela at Michael pagkalipas ng mga minuto at isinugod siya sa ospital. Ang diagnosis ay nagdulot ng shock. Si James ay nagkaroon ng komplikasyon na nagmula sa albinism, isang seryosong problema sa paningin at immune system na lumalala sa paglipas ng panahon. Walang paligoy-ligoy ang mga doktor. Kailangan niyang itigil ang paglalakbay at sumailalim sa matinding paggamot. Na-shock si Liam. But he's fine. Maayos siya kahapon, sabi niya nang may pag-aalinlangan. Sinubukan ni Angela na maging malakas, ngunit ang kanyang puso ay naramdaman na nagkahiwa-hiwalay. Sa mga sumunod na araw, na-ospital si James. Kahit mahina, iginiit niyang magtrabaho. Nagdrawing siya ng maliliit na sketches sa mga hospital sheet. At nang pagalitan siya ni Liam, umiti lang siya at sinabing, hanggat maaari akong humawak ng lapis, may maibibigay pa rin ako sa mundo. Lalong lumakas ang kanilang pagkakabuklod. Halos lumipat si Liam sa ospital. Natulog siya sa tabi ng kanyang kapatid, nagkwento, at nagbasa ng mga sipi mula sa mga aklat na minahal nila noong bata pa sila. Minsan, tahimik lang sila, hawak ang mga kamay, nagtititigan. Para bang ang kanilang presensya ang nagpapanatili sa isa't isa na buhay. Isang gabi, hiniling ni James kay Liam na buksan ang bintana. Sa labas, ang kalangitan ay natatakpan ng mga bituin. Alam mo, kapatid, sabi niya ng mahina. Palagi kong iniisip na ang mga bituin ay katulad natin. Magkaiba sa kulay, laki, at liwanag, ngunit lahat ay gawa sa parehong liwanag. Kung sakaling hindi ako narito, gusto kong tuminala ka sa kalangitan at tandaan ito. Hindi tayo kailanman tumigil sa pagiging magkasama. Hindi nakasagot si Liam. Niyakap lang niya ito, umiiyak ng tahimik. Naging mahaba ang paggamot. Lumipas ang mga buwan, at kahit na sinubukan ng mga doktor na manatiling optimistic, mabagal ang paggaling. Hindi na makakita ng maayos si James, ngunit iginiit niya na ipagpatuloy ang pagpipinta. Ginamit niya ang pandama, anino, at mga alaala ng mga kulay. Ang kanyang mga gawa ay naging mas nakakaantig, puno ng kahulugan. Sa isa sa kanyang mga pinta, inilarawan niya ang dalawang batang lalaki na magkahawak kamay, isang puti at isang itim, na naglalakad sa ilalim ng parehong asul na kalangitan. Sa sulok ng pinta, isinulat niya, ang pag-ibig ay hindi kailangang makita upang umiral. Nang magbukas ang eksibisyon na nagtatampok sa gawang ito, natahimik ang madla. Marami ang umiyak. Imposibleng hindi maramdaman ang ibig sabihin ni James. Nawawalan siya ng paningin, ngunit nakita niya ang buhay sa paraang kakaunti lamang ang nakakakita. Samantala, hinati ni Liam ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang kapatid at sa mga aktibidad ng proyekto. Minsan nagsalita siya sa publiko ng mag-isa, ngunit palagi niyang binanggit si James ng may pagmamalaki. Sinabi niya, siya ang boses ng liwanag kahit na tila madilim ang mundo. Ang pagkakabuklod sa pagitan nila ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga nakakakilala sa kanila, kundi sa libu-libong tao sa buong mundo. Dumating ang mga liham at mensahe mula sa lahat ng dako. Sabi ng mga tao, nagkasundo sila sa mga pamilya, nagpatawad sa mga kaibigan, o natutunan lang mahalin ang kanilang sariling mga pagkakaiba matapos malaman ang kwento ng kambal. Ngunit ang kalusugan ni James ay nanatiling marupok. Nagpalipas ng gabi si Angela nang gising sa tabi ng kama ng kanyang anak, hawak ang kanyang mga kamay. Isang umaga, tiningnan niya ito at sinabi, "Ma, huwag kang matakot. Lahat ng itinayo ng pag-ibig ay hindi kailanman namamatay." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Para bang may naramdaman si James. At sa katunayan, isang araw, ang hindi inaasahan ay nangyari. Isang malamig na umaga ng taglamig. Lumabas si Liam upang kunin ang paboritong kape ng kanyang kapatid. Nang bumalik siya, natagpuan niya ang silid na tahimik.
Ang kanyang ina ay umiiyak ng mahina, hawak ang kamay ni James. Umalis siya, payapa, at may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Napaluhod si Liam. Tumapon ang kape sa sahig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses, tanging luha lamang. Nanatili siyang nakahiga doon ng matagal na oras na hawak ang katawan ng kanyang kapatid na parang tumatangging maniwala na masisira ang kanilang pagkakabuklod. Sa mga sumunod na araw, naantig ang buong mundo. Nagbigay-pugay ang mga pahayagan, magasin, at mga palabas sari. Ang kwento ng kambal na nagpaantig sa planeta ay nagkaroon na ngayon ng isang bagong kabanata. Ang pinakamasakit, ngunit ang pinakamaganda rin. Ang pag-ibig na hindi kayang burahin kahit ng kamatayan. Sa libing, nagbigay ng talumpati si Liam na hindi kailanman nalimutan ng sinuman. May luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, ang kapatid ko ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang tulay sa pagitan ng mga mundo. Itinuro niya sa akin na ang pagkakaiba ay hindi naghahati, ito ay nagpupuno. At ngayon, kahit wala siya rito, nararamdaman ko na nabubuhay siya sa lahat ng totoo, sa lahat ng dalisay. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang ng palakpakan. Niyakap nina Angela at Michael ang isa't isa, at ang kalangitan sa sandaling iyon ay tila mas maliwanag, na parang ang universo mismo ay yumuko upang marinig ang kanilang pag-ibig. Ngunit hindi ito ang huling pagkakataon na hinawakan ni James ang puso ng kanyang kapatid o ng mundo dahil may isang bagay na pambihira ang malapit nang mangyari. Lumipas ang panahon. Ngunit para kay Liam, ang mga araw ay naramdaman na walang laman. Ang pagkawala ng kanyang kapatid ay parang isang patuloy na etyo, isang katahimikan na hindi aalis. Ipinagpatuloy niya ang proyekto, Beyond Colors, ngunit kung wala ang presensya ni James, tila walang kabuluhan ang lahat. Mas maikli ang mga lektura. Ang mga salita ay mas mabagal lumabas, at minsan nakita niya ang sarili na lumalayo ang tingin, naghihintay na tapusin ng kanyang kapatid ang isang pangungusap, tulad ng madalas nilang gawin. Sinubukan ni Angela na aliwin siya, ngunit dinala rin niya ang kanyang sariling kalungkutan. Sa bahay, ang mga dingding ay natatakpan ng mga pinta ni James. Ang bawat brushstroke ay tila buhay, na parang naroon pa rin ang kanyang anak, nakangiti, nagkukulay sa mundo sa kanyang sining at pagiging kalmado. Isang gabi, pumasok si Liam sa lumang studio ni James. Ang amoy ng pinta ay naroon pa rin. Ang mga bintana ay nagpapasok ng malambot na sikat ng buwan, na nagpapaliwanag sa easel na may pinta na nakabalot sa isang puting tela. Lumapit siya ng dahan-dahan, nag-aalangan, at inalis ang tela. Ang nakita niya ay nagpaiyak sa kanya. Ito ay isang hindi natapos na pinta. Dalawang lalaki na magkahawak kamay, naglalakad sa paglubog ng araw. Ang isa sa kanila ay malinaw na si James, ang isa ay si Liam. Sa ibabang sulok ay isang parirala na isinulat sa maliliit na letra. Kapag lumubog ang araw, sumisikat itong muli sa ibang lugar. At doon ako naghihintay sa'yo. Lumuhod si Liam sa harap ng pinta ng matagal na oras na parang nakatayo siya sa harap ng kanyang sariling kapatid. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kalmado, na parang nasa tabi niya si James. Mula ng araw na iyon, may nagbago sa loob niya. Nagpasya siyang hindi niya hahayaang maglaho ang pamana ng kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa si Liam ng isang malaking eksibisyon bilang parangal kay James. Pinagsama-sama ng kaganapan ang mga artista, mamamahayag, at ordinaryong tao na naantig ng kwento ng kambal. Sa gitna ng gallery, ang hindi natapos na pinta ay inilagay sa ilalim ng isang espesyal na liwanag. Nang pumasok ang madla, namayani ang katahimikan. Umiyak ang mga tao habang tinitingnan ang mga gawa. Bawat isa ay nagkwento ng isang bahagi ng buhay ng magkapatid, ang kanilang pagsilang, ang kanilang pagkabata, ang kanilang mga hamon, ang kanilang pag-ibig. Sa pagtatapos ng eksibisyon, umakyat si Liam sa entablado at sinabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kapatid ko ay nagpinta gamit ang kanyang puso. Naniniwala siya na ang pag-ibig ang kulay na pinakakailangan ng mundo. At kahit wala na siya, alam kong patuloy na nabubuhay ang kanyang liwanag ngayon. Ang liwanag na iyon ay narito sa bawat isa sa inyo. Ang mga salita ay umalingaw na parang isang kolektibong yakap. Marami ang pumalakpak, ang iba ay umiyak. Ito ay isang sandali ng paggaling at pananampalataya. Ngunit mayroon pang inihanda na sorpresa ang gabi. Nang matapos ang kaganapan, bumalik si Liam ng mag-isa sa walang laman na bulwagan. Ang ilaw sa kisam ay kumikislap, at isang banayad na simoy ng hangin ang humihip sa bintana.
Tiningnan niya ang hindi natapos na pinta at sa loob ng isang segundo ay sumumpa siya na nakita niya ang refleksyon ni James sa tabi niya, nakangiti. Natakot at naantig, umatras siya. Sa lupa ay nakahiga ang isang maliit na dahon na ipinadpad ng hangin. Ito ay isang lumang liham na sulat kamay sa sulat kamay ng kanyang kapatid. Sa itaas ay nakasulat, para kapag wala na ako. Umupo si Liam at nagsimulang magbasa. Kung binabasa mo ito, dahil alam mo na ang buhay ay isang siklo. Huwag kang matakot sa sakit, kapatid. Ang sakit ay etyo lang ng pag-ibig na nananatili. Ikaw ang tapang ko at ako ang iyong kalmado. Patuloy ako sa iyo sa mga kulay ng kalangitan, sa musika ng hangin, at sa bawat ngiti na ibibigay mo pa. Alagaan mo ang ating ina at ipagpatuloy ang proyekto. Kailangan ng mundo ang ating kwento. Dahil kung saan may pag-ibig, doon tayong dalawa. Ang luha ay dumaloy ng walang kontrol. Para bang nag-iwan si James ng isang piraso ng kanyang kaluluwa sa liham na yon. Niyakap ni Liam ang papel sa kanyang dibdib at sumumpa ng malakas, magpapatuloy ako para sa pag-ibig na nagdala sa atin magkasama at para sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Sa mga sumunod na buwan, ginawa ni Liam ang Beyond Colors sa isang foundation na nakatuon sa pagsasama ng mga taong may kapansanan, albinism, at bihirang sakit na henetiko. Naglakbay siya sa mundo, nagkukwento ng kwento ng magkapatid at tumutulong sa mga bata na, tulad ni James, ay isinilang na iba, ngunit may parehong kislap sa kanilang mga mata. Sa bawat usapan, nagbahagi siya ng kaunti ng kanilang paglalakbay. Nagsalita siya tungkol sa prejudice, pagtagumpay sa mga balakid, at ang pag-ibig na nag-isa sa kanila. Umiyak ang mga tao, yumakap, at sinabi na nagbago ng kwento ang kanilang buhay. Sa isang interview, nagtanong ang isang reporter, Liam, ano ang sasabihin mo kung maaari mong kausapin ang iyong kapatid ngayon? Huminga ng malalim si Liam, tumingala sa kalangitan, at sumagot, sasabihin ko na natupad niya ang kanyang misyon, na siya ang salamin na kailangan ng mundo upang makita ang tunay na pag-ibig, at na kung sakaling ipikit ko ang aking mga mata at makita siyang muli, magiging nagpapasalamat ako para sa bawat segundong nabuhay kami. Ang interview ay naging viral. Sa loob ng ilang oras, milyon-milyong tao ang nanood nito. Ang kwento ng kambal ay bumalik sa mga headline, at muli, ang buong mundo ay pinaalalahanan na ang pag-ibig, kapag dalisay, ay walang hanggan. Nanood sina Angela at Michael ng interview mula sa bahay, may luha sa kanilang mga mata. Alam nilang ipagmamalaki ni James. At nang gabing yon, may nangyaring kahanga-hanga. Nang tumingin si Angela sa bintana, nakakita siya ng isang bulalakaw na bumabagtas sa kalangitan. Nakangiti, bumulong siya, alam kong ikaw yon, anak ko. Alam kong payapa ka. Si Liam sa parehong oras ay nakatingin sa parehong kalangitan mula sa ibang bansa. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang parehong banayad na hangin mula sa araw ng eksibisyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing mahina, magandang gabi, kapatid. Ang tadhana ay tila naglaro ng mga tanda, ngunit para sa kanya, hindi ito nagkataon. Si James yon, palaging nasa tabi niya, kahit nalampas sa oras at buhay. 3 taon na ang lumipas mula nang mamatay si James. Ang Beyond Colors Project ay naging isang internasyonal na kilusan. Ang mga paaralan, unibersidad, at ini ay nagtipon sa layunin ni Liam, at siya ngayon ay naglakbay sa mundo na nagdadala ng mensahe ng kanyang kapatid. Ngunit gaano man lumaki ang tagumpay, hindi niya kailanman itinigil ang pakiramdam ng tahimik na kawalan, ang puwang na tanging si James lamang ang makakapon. Isang araw, habang bumibisita sa isang maliit na bayan sa Scotland, inanyayahan si Liam na bumisita sa isang shelter para sa mga batang may kapansanan sa paningin. Tinanggap niya. Ang lugar ay simple, ngunit may isang bagay na mahiwagang tungkol dito. Ang mga bata ay ngumiti mula sa puso, kahit na hindi nila nakikita ang mundo gamit ang kanilang mga mata. Isang maliit na batang babae ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin. Dapat ay mga 8 taong gulang siya na may maitim na balat at matindi, asul na mga mata, ang parehong kulay na ibinahagi nila ni James, at ang pinakakapansin-pansin sa lahat, ang parehong inosente, payapang kislap tulad ng kanyang kapatid. Hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabing malumanay, ikaw ang lalaki sa mga kwento, hindi ba? Ngumiti si Liam nang may pag-usisa, anong mga kwento? Ang mga kwento na sinabi sa akin ng batang lalaki sa pinta bago matulog. Sabi niya, galing ka sa malayo at isang araw ay makikita mo ako. Halos tumigil ang puso ni Liam. Aling lalaki sa pinta?
Dinala siya ng batang babae sa isang maliit na silid kung saan nagpipinta ang mga bata. Sa dingding ay may ilang pinta na ginawa ng mga volunteer. Sa gitna, isang ibang pinta, isang puting albino na lalaki na may asul na mga mata na hawak ang kamay ng isang bata. At sa likuran, isang gintong kalangitan tulad ng paglubog ng araw sa hindi natapos na pinta ni James. Hindi makapagsalita si Liam. Sino ang nagpinta nito? Sumagot ang direktor ng shelter, dumating ito na donate mga 2 taon na ang nakalipas. Hindi namin kailanman nalaman kung sino ang nagpadala nito. Dumating lang ito na may liham na nagsasabing para kapag dumating siya. Binuksan ni Liam ang liham na may nanginginig na mga kamay. Ito ay nasa sulat kamay ni James, at ang mensahe ay nakasulat, "Kapatid, kapag natagpuan mo ang batang ito, malalaman mo na nagpapatuloy ang buhay. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos. Ito ay nagbabago. Alagaan mo siya. Mayroon siyang parehong puso tulad ng sa atin." Ang luha ay dumaloy bago siya makapag-break. Niyakap siya ng maliit na batang babae at nagtanong, "Bakit ka umiiyak?" Sumagot si Liam sa pagitan ng pag-iyak. "Dahil nakita ko lang ang isang bahagi ng aking kapatid sa'yo." Mula ng araw na yon, nagsimulang bumisita si Liam sa shelter bawat linggo. Siya at ang batang babae na pinangalan ng Amara. Lumikha sila ng isang agarang koneksyon. Gusto niyang makinig sa mga kwento ng kambal at sinabi niya na parang naroon si James na nakangiti mula sa likod ng mga ulap. Kalaunan, nagpasya si Liam na amponin siya. Ang mga papeles ay tumagal ng ilang sandali, ngunit tila gusto ng tadhana na mangyari ito. Sa araw na naging opisyal ang adopsyon, malakas ang ulan. Naroon sina Angela at Michael, punong-puno ng emosyon. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Amara at bago umalis sa courthouse, tumingala sa kalangitan at bumulong, "Tingnan mo, kapatid, siya ang bago nating simula." Pagbalik sa bahay ng pamilya, tumakbo si Amara diretsyo sa studio ni James. Tumayo siya sa harap ng hindi natapos na pinta at nang hindi hinihiling ay pumulot ng paintbrush. Pininturahan niya ng marahan ang nawawalang araw sa canvas, isang perpektong gintong bilog. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liam at sinabing, "Ngayon, bumalik na siya." Sina Angela, Michael at Liam ay natahimik. Wala sa kanila ang makakapagpaliwanag nito, ngunit naramdaman nilang lahat ang parehong bagay. Ang presensya ni James ay buhay, pumipintig na parang nakangiti siya roon. Mula ng araw na yon, naging bahagi si Amara ng misyon ng kambal. Nagsimula siyang magpinta tulad ni James na may parehong pagiging sensitibo, at ang kanyang mga gawa ay nagsimulang magpaantig sa mundo. Sa bawat stroke, mayroong mensahe ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Pagkalipas ng mga taon, bilang isang teenager, nakibahagi si Amara sa isang interview kay Liam. Nagtanong ang reporter, "Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay maaaring lumampas sa oras?" Ngumiti siya at sumagot, "Hindi lang ako naniniwala, nararamdaman ko. Dahil ang pag-ibig ang tanging kulay na hindi kailanman kumukupas." Ang kanyang mga salita ay naging viral. Milyon-milyong tao ang nanood at naantig. Ang kwento ng kambal at ngayon ay si Amara ay naging simbolo ng pagkakaisa, pananampalataya, at sangkatauhan. Sa isa sa mga huling kaganapan ng proyekto, umakyat si Liam sa entablado kasama si Amara. Sa likuran nila, isang malaking screen ang nagpakita ng imahe ng kambal na may magkaibang kulay ng balat. Isang puting albino at isang itim, parehong may asul na mga mata. Magkatabi, tulad ng sila ay nasa kanilang unang araw ng buhay, tumayo ang madla at pumalakpak. Si Liam, ang kanyang boses ay nanginginig, ay nagsabi, "Ito ang kwento ng dalawang magkapatid na nagpatunay na ang pag-ibig ay walang kulay, walang oras, at hindi kailanman namamatay. At ngayon, patuloy itong nabubuhay dito sa harap ninyo." Niyakap siya ng mahigpit ni Amara. At sa sandaling iyon, naramdaman muli ni Liam ang parehong banayad na simoy ng hangin na kasama niya tuwing naiisip niya si James. Umiti siya, tumingala sa kalangitan, at bumulong, "Mission accomplished, kapatid." Naantig ang buong madla. At habang lumamlam ang mga ilaw ng entablado, nanatili ang imahe ng kambal sa screen na parang hindi sila kailanman umalis. Ang huling musika ay tumugtog ng mahina at isang parirala ang lumitaw sa puting mga letra. Ang pag-ibig ang tanging kulay na hindi binubura ng panahon. Lumipas ang panahon, ngunit ang kwento ng kambal na sina Liam at James ay hindi kailanman nakalimutan. Lumampas ito sa mga hangganan, ikinuwento sa iba't ibang wika, at naging simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at sangkatauhan.
Pagkalipas ng mga taon, nagbigay inspirasyon na ang Beyond Colors Project sa libu-libong tao. At isang hapon ng tag-araw, nagpasya si Liam na bumalik sa nayon sa tabing dagat kung saan niya unang nakita si James. Naglakad siya ng dahan-dahan sa buhangin, ang hangin sa kanyang mukha, at ang kalmadong dagat sa harap niya. Sa tabi niya, si Amara, 18 taong gulang na ngayon, ay ngumiti habang nakatingin sa ginintuang horizon. Siya ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay maaaring muling isilang sa mga bagong anyo. Umupo si Liam sa buhangin at pinanood ang paglubog ng araw. Nagtanong si Amara, na-miss mo pa rin ba siya? Sumagot siya, araw-araw, ngunit ngayon ang pangungulila ay hindi masakit. Ngayon ipinapaalala nito sa akin na ang pag-ibig ay walang hanggan. Ipinatong ni Amara ang kanyang ulo sa balikat niya at sinabing, pakiramdam ko nandito pa rin siya. Ngumiti si Liam. Nandito siya. Sa tuwing pinipili ng isang tao na magmahal sa halip na humusga, nandito siya. Sa tuwing nakakakita ang isang tao ng lampas sa anyo, nabubuhay siyang muli ng kaunti. Umupo silang dalawa sa katahimikan, nakikinig lamang sa tunog ng mga alon. Pagkatapos ay kinuha ni Liam ang isang maliit na glass vial mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay buhangin at isang lumang nota, ang parehong iniwan ni James nang pininturahan niya ang kanyang huling pinta. Binuksan niya ang papel at binasa ng malakas. Hindi tayo isinilang na pantay upang ikumpara. Ipinanganak tayong magkaiba upang punan ang isa't isa. Ang mga salita ay umalingaw na parang isang dasal. Ngumiti si Amara at dahan-dahang dumaloy ang luha sa mukha ni Liam. Inilagay niya ang nota sa buhangin at sa isang simbolikong kilos, hayaan mong dalhin ito ng hangin. Sumayaw ang papel sa hangin hanggang sa nawala ito sa kislap ng paglubog ng araw. Kalaunan sa bahay, sumulat si Liam ng isang huling liham, hindi sa publiko kundi sa kanyang kapatid. James, itinuro mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang ipaliwanag. Ito ay umiiral lang. Ngayon, naiintindihan ko na ang pagkakaiba ay hindi naghihiwalay. Nagdadala ito sa atin ng magkasama. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakakita ng kulay, lahi, anyo, o hangganan. Nararamdaman lang nito. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy kang nabubuhay sa akin, kay Amara, at sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na lumalampas sa oras. Isinuksok ni Liam ang liham sa isang aklat at inilagay ito sa estante sa kanyang studio. Doon, kasama ang pinta ni James.